Ang public information po, dapat hindi political propaganda. Dapat po ay katotohanan, di ba po? Ang sabi po nila, ito daw po ay voice recording ni Yusek Claire Castro. Na daw siya po ay may kausap ng mga vlogger. Imbis na Yes, nangungula tayo, nagbabagit tayo ng pangalan. Because You're I cannot- mentioning the name of Yusek or Attorney Castro. It's unfair for her. I-print nyo na lang sa voice print na lang sa NBI. Opo, kaya po natin tinatanong po yung ating tiga Pico kung may alam po sila dito. Sasagimin lang mo naman nila kung oo o hindi. Yun lamang naman po. Noong 2016, nagpo-protesta tayo, wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, binabanat-banatan tayo ng Rappler. Eh, sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya June kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Tanong lang po uli. I would like to inform you that that was a joke. At yun na nga mga bayan, pag-usapan nga po natin, ito pong ang privilege speech po ba ito matatawag, na kung saan, diretsahan pong tinanong ni Senator Robin Padilla, ang PCO, kung meron po ba silang troll farm, at makikita po natin dito, kung paano po inabugaduhan ni Tuta Soto, ito pong si Junior, at si Madam Yusek Claire Castro. Ito po mga bayan, panoorin po natin to. Ako po ay nakasuporta sa inyong budget. Ako po ay isa sa mga tagapagtanggol po ninyo kapag may kinalaman po sa pulisiya. Ako po ay kailanman ay hindi na personal. Lahat po ng issue ko ay political. Hindi po ako kabilang sa mga bumabanat nang walang masasabi po nating mga naninira. Okay. Hindi po ako yon. Una ko pong gustong sabihin ay patungkol po dito. Meron pong mga bagay na gusto ko pong linawin galing po sa Pico dahil dapat po sa inyo ang unang-unang pinanggagalingan ng tamang balita. At ako naman po, kapag tama yung balita, ako po mismo ang nagpapalawak nito sa pamamagitan po ng social media ko at sa aking mga kasama. Ito pong mga nakaraang linggo, meron pong mga lumalabas katulad po noong nangyari doon po sa ating dalawang kalihim. Meron po tayong dalawang kalihim na nag-anunsyo. Ang sinabi po ng Pico na nagbitiw ang dalawang opisyal nito at tinanggap ng Pangulo. Ngunit, dininay po ito ng ating executive secretary nung sinabi niya na hindi naman daw siya nag-resign. Sinabi po sa kanya na meron daw tumawag sa kanya at siya ay sinabing bumaba na. Ito po yung mga ganitong mga ganap ang hindi po nakakatulong para sa atin. Sapagkat nakukonfuse po ang tao. Opo. Bilang kayo po ang pamantayan at kayo po ang pinanggagalingan ng mga impormasyon, ano po ang pwedeng gawin ng Pico upang maiwasan po yung mga ganitong klaseng maling pahayag? I agree with you, Mr. President. Messaging is so important. Disinformation, misinformation, inaccuracy, lost in translation confuses the people. Even if you have good intentions, if you said it wrong, or if you intentionally meant to confuse, then that is wrong. And so, there must be clear source of messaging.
isa lang ang gagawa ng mensahe. Hindi pwedeng iba, hindi naman pwedeng nagsasalita, may balita na hindi na-vet, na hindi na-verify, na hindi nako-confirm. Hindi pwede yung akala, hindi pwede yung hindi alam, hindi pwede hindi nag-uusap. Now, per the specific instance that you're mentioning, why was there a miscommunication? I would just surmise, I'm not even asking the agency, that probably there was no clear coordination. Bakit ba? The PCO secretary says that the announcement given by the president himself was conveyed to the PCO, and that is the source of their declaration or their message. So in this case, you followed the process, which is the president himself through the Derecho sa Inyo gave that statement. So parang sinasabi po, ginang na tagapangulo, na naglabas po kaagad ang USEC nila ng pahayag na hindi po ito opisyal? I am told that the undersecretary's statements emanated from the president. Yes, it was cleared. It was cleared. Cleared by whom? Cleared by me. Cleared by the secretary, and the secretary cleared it with the president. I was there. Yes, the information Yes. was relayed to me. Ang The ibig pong information- sabihin, opo, The information conveyed by the undersecretary was cleared with the secretary who cleared it. so yun po ang With the tamang president. impormasyon, hindi po yung kumakalat sa media. Kasi may kumalat po sa media na ang sinasabi ng ating dating executive secretary na hindi po yun ang naganap. So ang naganap po talaga yung sinasabi po ng ating USEC. Yes. Again, Yun po ang ano, para alam po natin Okay. kung ano talaga yung Maliwanag. statement. Opo. again, because this will go down in history, ha? Tas ako nagde-defend ng budget, ha? Opo. Hindi po ako privy sa sinasabi po nila. Ako ay taga-defend ng budget. Pero ito, hindi budgetary process ito. Ito'y kaganapan ng kasaysayan. Opo. Pero para po maliwanag, may mga side, you want to go. You can say it in the microphone, yeah. Just so that it's clear. Because I'm saying this so that it's clear that I am the messenger I'm trying to explain. According to the PCO, they cleared the statement with the president. Opo. Yan po ang pangahawakan natin ngayon. At yan Yes. po dapat ang malaman ng tao. Yes. Opo. Yung pahayag po ng ating dating We may or may not agree, we may or may not believe, but that is what is transmitted to me now Opo, dapat. Opo, by the opo. PCO. Opo. Dapat po kasi isa lang ang mensahe. Yes. At kung ano yung mensahe, yun po talaga ang dapat na malaman ng tao. Opo. Meron po akong pangalawang katanungan. Kapag ka sinabi po natin public information, naniniwala po ba ang PICO na dapat hindi ito political propaganda? Ang public information po dapat hindi political propaganda. Dapat po ay katotohanan, di ba po? Absolutely. News dissemination must be based on truth. Opo, kahit Yes. walang proteksyonan na kahit na sino. Mali o tama, dapat The public truth. information The truth. malaman Yes. ng katotohanan. Yes, sir. Opo. Meron po tayong katanungan na nakakagululin po. Kanina tinanong na po ito ni Senator Raffy, katunayan paglakad po niya doon, sinundan ko siya sa lounge, sinabi ko sa kanya, "Boss, ba't hindi mo pa tinuloy? Tinanong mo na eh." Yung patungkol po sa mga troll, ito po kasi ay kalat na kalat. Alam naman po natin na ang troll ay pinanggagalingan ng bullying. At alam naman po siguro ng ating ahensya na pati po sa pribadong buhay at personal na buhay, marami na pong napapahamak sa bullying.
Meron na pong mga batang nagpapakamatay, meron na pong nasisira ang mga buhay, kagagawan po ito ng mga troll. Ang atin po bang ahensya, APICO, ay naniniwala na dapat may troll ang gobyerno? Hindi ko kailangan sagutin, itanong sa kanila. Dapat wala. Ayon sa kanila po, ay wala. Pero actually, talaga bang wala? Wala, ma'am. Sa mga resources na binibigay sa inyo, malay naman namin na wala. Kasi yan ang kalakaran. I mean, I'm speaking for myself. I mean, Opo. of course, the official statement. Again, I'm defending their budget. And I'm only saying this based on what is transmitted to me. But, not that I don't believe you, Secretary, but because it happens in real life, we don't know. So, I am told they do Na wala not have po. trolls. Opo. I am told they do not use government funds for fake news and trolls. All But- organic supporters. They're all organic supporters. And if you have any proof, please tell me. And I would be happy to call them out and to prove that to them. Meron po kasing, Yes. opo, maraming salamat po, ginang tagapangulo. Meron po kasing lumabas na voice recording, kung pwede po natin mapanood, para sa inyo po manggaling kung totoo ito, o ito ay AIO, o ito'y kagagawan lang ng mga ibang taong gustong manira. Pwede po natin mapakinggan. Habang wala pa po, ako po ay merong final na bill kasi. Ang tawag po natin dito ay Anti-Troll Farm Act. Kung pagbabasihan po natin yung sinabi ng ating mahal na senadora na ang gobyerno ay hindi dapat kinukonsinti ang troll farm, maaari po ba nating malaman kung Ayan na po. Humingi ka na naman ng dagdag. Puro palpak naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Ginagawa naman po namin lahat yung mga script na pino-forward sa amin eh. Sinunod naman po namin. Puro nga kayo palpak eh. Puro kayo hingi ng budget. Wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo na class A? Wala po akong hawak na class A. Puro class D lang po. 20 na troll. Sino din yan? Yung grupo po ni Madarahog. Kasama sila Rosalinda at taga-Bukid. Yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro live ang pinagagawa? Yes po, madam. Sila din po yung humingi ng dagdag sa budget nila weekly. Talagang kapos na. Hindi magdadagdag. Puro naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. At puro kayo kabubuhan sa totoo lang. Puro kayo palpak. Ang sakit naman magsalita, madam. Masakit ba? O masakit na ang bulkan? Sa totoo lang, nag-aabono na nga ako sa wala akong pera. Dahil sa kahingin nito si Madarahog. Wala akong pakialam at problema mo yan. Napakabobo ng mga kinuha mo. Ay, nagsasawa na rin po ako, madam. Ganito na lang. I resign. Starting today. And remind lang po kita. Record din to pag-uusap natin. Shit. Pinatayan ako. Ayon po sa mga pwede niyo pong sabihin hindi sa inyo galing ito Opo. Hindi ko po sinasabing sa inyo galing ito. Opo. Ang sinasabi lang po nila, ito daw po ay boses ng USEC. Sa totoo lamang po ba? Sino po ba ito? I have no idea. I was about to ask you, Opo. who is it supposed to be? Can you please state on the record? Ang sabi po nila, ito daw po ay voice recording ni USEC Claire Castro. Na daw siya po ay may kausap ng mga vlogger. So hindi po, sa inyo po hindi galing sa kanya. Opo. Malayo po sa... Instead of naming somebody that we're not sure of, why don't we send it to the NBI for voice print?
Imbis na Yes, nangungula it tayo, would- nagbabagit tayo ng pangalan. Because You're I mentioning cannot- the name of Yusek or Attorney Castro. It's unfair for her. I-print nyo na lang sa voice print na lang sa NBI. Para I agree with hindi that. tayo masabi sa mga ganyang mga balitaan. Because I will give you an advice from Denzel Washington. Sabi niya, if you don't listen to the news, you're uninformed. If you listen to the news, you're misinformed. Ay, ganun lang. But Mr. President, I would just like to correct that. When I was in the news, it was the correct information. I worked very hard to validate all the news that I did, at least during my time. But regarding the request of Your Honor, Senator Padilla, I would not be in a position to ascertain the authenticity of the voice, and I would recommend the suggestion of the Senate President to please give that tape recording to the NBI for authenticity. Opo. And therefore, Saka, we leave it at that. the voice print and the authenticity of the recording kasi madaling i-splicein ngayon yan. Yes. Madaling Yes. So gawin I yan, would not say it's true. I would not say it's AI. Let the experts determine that. Opo, opo. Kaya po natin tinatanong po yung ating tiga Pico kung may alam po sila dito. Sasagimin lang mo naman nila kung oo o hindi. Yun lamang naman po. Opo. So kung meron pong konfirmasyon Etong si Tuta Soto talagang pag PCO, pag gobyerno to the rescue, ang bilis magsalita Pag depensa talaga kay Bongbong Marcos, sa mga alipores ni Bongbong Marcos, ang bilis magdepensa mukhang obvious na obvious Di ba? Nangyayari sa mga senador natin. Lahat ba di ba? Grabe naman. Pwede namang patapusin na lang si Senator Robin Padilla. Ano naman pag kayo nagsasalita, gusto nyo, dire-diretso kayo Di ba? Pangit Simula na umupo yan si Tuta Soto dyan sa bilang Senate President. Ganyan na po ang nangyayari sa dyan sa Senado. Pag mga kaalyado po nila, kaalyado ng Presidente, mga bata ng Presidente, lahat po yan, protektado. Parang si kumparing Romualdez, protektado. Usang gala. Masyado nang, parang ang dati, yung mga politiko dati, tinatago pa Di ba? Hindi pa medyo halata na, hindi hindi ko pinoprotektahan yan Ganun pa dati. Ngayon, talagang lantaran na pong pinoprotektahan Tas lantaran ng hindi, amin yan. Kumpare ko yan Kumpare ko yan. Hindi yan gagawa ng kalokohan. Talagang ngayon, lantaran Dati, noon ang nakawan, patago. Pusang gala. Ngayon, pag nagnakaw, diretso sa casino. Di ba? Million ang inuubos. Hindi na nahiya. Bili ng jet dito, bili ng helicopter, bili ng mansion. Di ba? Noon na magnanakaw, nagtatago. Mga politiko, nagtatago ngayon, garapalan na po Ganyan na po ba, Ganyan na po ba talaga? Simula nang naupo si Bongbong Marcos? Ang mga tao politiko, hindi na po nahihiya. Garapalan na po. Pinoprotektahan dito Tuta Soto. Obvious na obvious Diba? Nakakapanggalait sige po, Senator Robby Padilla, tuloy niyo po. na hindi po sa inyo galing ito, meron din po tayo kasing isang video na inaamin po ng ating Pangulo na mayroong troll. Pwede po bang papalabas po natin yon? 2016 pa malayo pa tayo. Nag-start talaga ito dahil noong 2016 nagpo-protesta tayo, wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, binabanat-banatan tayo ng Rappler. Sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya June kami nag-concentrate.
Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ipapakilala ko sa inyo ang ating... So, yun lamang po. Uli, tatanungin ko po kayo. Wala, ito po, pwede natin pa-imbestigahan ulit ito. Kung Pusan ka na. Si Bongbong, legit ba yung mga bayan? Legit po ba yan? Umamin si Bongbong na may troll farm. O, kung legit naman, kung umamin na yung puno, di ba? Umamin na pala na may troll farm May mga troll vloggers di ba? Yung troll army, umamin na pala Tapos pagtatanggol pa ni Duta Soto. Gusto naman. Ang nakakatawa lang, mismo yung Pangulo, yung umamin, no, mga kabayan. Tanong, totoo po ba yun? Legit po ba yun? Paki-comment na lang po, paki-comment na lang po. Sige po, Senator Robin, tuloy mo. gusto po ninyo, kung ito ay galing talaga sa tunay o ito po ay gawa-gawa lang ng AI o ano. Tanong lang po uli. I would like to inform you that that was a joke. He meant a joke because tinitira siya ng mga troll noon. So ang ginawa niya, kunwari mayroon siya sariling troll. But I assure you that because I know it for a fact. But anyway, you go ahead with your question. Ayan naman si Tuta Soto. Ayan na naman si Tuta Soto, to the rescue. Joke lang daw yun. Joke lang daw yun ni Bongbong Marcos. Diba? To the rescue, ang ulupong. Si Bongbong daw ay nagjo-joke lang. Nung sinabi niyang gumawa siya ng troll army. Galing, di ba? Meron na po kagad tagapagtanggol. May nag-aabogado na kagad sa Pangulo. Imbis na imbestigahan. Wala. Wala Diba? Bakit? Tuta Kaya nga tawag dito, Tuta Soto Tutang-tuta, mga kabayan. Diba? Ang bilis. To the rescue, ulupong. Pero pag sila Pangulong Duterte yan, sila BP Inday Sara yan, ang bilis din mag-judge nitong ulupong na to Hindi na nahiya, mga kabayan. Hindi na po nahihiya. Naubusan na ng hiya. Pag sila, talagang i-broadcast nila talagang obvious na obvious yung pagtatanggol. Kay Pink Lacson pa lang, diba? Siya sabi niya, hindi daw tumatanggap si Bongbong Marcos na talagang 100% Akala mo, siya yung asawa ni Bongbong Kasama niya palagi. Diba? Talagang todo pagtanggol. Hindi, sa bagay, tumakbo rin kasi ito sa ilalim ni Bongbong Marcos bilang senador, di ba? Ayan, bayad utang na yan. Naintindihan naman namin, Tuta Soto. Alam naman po namin, kabisado na namin yung mga galawan ninyo Ano po, tuloy pa ba natin to, ma'am? Tuloy pa ba natin? Hindi po pinapatapos magsalita si Senator Robin tuloy pa natin. Sige, tuloy natin. Apo. So ito po, tanong lang po uli. Kung joke man po ito o hindi, kayo po ba sasabihin niyo uli sa amin at naririnig po ng taong bayan na wala kayong troll sa gobyerno? Yun lang po ang kailangan natin linawin. Opo. So, babalikan ko po kayo. Kung wala pong troll ang gobyerno, inaasahan ko po ba na itong ating bill, na Senate Bill number 1490, ang Anti-Troll Farm Act ay susuportahan ng PICO? Because that is against fake news, and I would like to study it and enhance it further, and even join your honor as co-author. And I would like to ask the PCO, Dave Gomez was a newsman, really respected newsman. Kilala ko po si Boss. Veterano. So, supportahan natin yan. Yes. Yun lamang po ang gusto nating ipunto. Dahil kung ang nagagamit po itong mga gumagawa ng mga fake news ay ang gobyerno, paano pa yung hindi taga-gobyerno? Yun lang naman po ang punto natin.
Kung nagagamit nila yung boses, sasabihin nilang Yusek yun, at ilalabas nila pa ang Pangulo natin, paano pa yung ibang tao? So, kailangan po natin talaga itong bill na ito. O di po ba, napakalilaw naman ang gusto ni Senator Robin eh. Para sa ikaayos ng gobyerno. Pero andyan po si Tuta Soto na kada kibot, di ba? Sige pagtanggol sa kanyang amo, wala tayong magagawa kung ganyan. Masyado pong defensive ang gobyerno. Hanggat nandyan po sila Tuta Soto at Pinky Lacson. Ganyan na lang po muna ng mga bayan at magkita-kita po tayo sa mga iba pa nating mga video. Hanggang sa muli. Paalam.